Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night po sa mga ready ng matulog. At welcome aboard sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Ayun, Biyernes na naman mga masters. At congratulations pala sa ating mga hosts kahapon sa ating Bahay Kulitan Premier Marathon, Inday Dayag, Bro Drayson Mabunay PWDV Vlogs, and of course, Indayana and Ate Bumps, and Ankotic Channel, aking BFF Ankotic. Sa kalam talaga, kumakanta-kanta talaga si BFF kahapon, kagabi. Ayun, at nagising po ako alas 4 ng umaga kasi naririnig ko siyang magwawalwal. Ayun, syempre, maaga po ako natulog kahapon dahil po ay maaga din akong nagising dahil po ay the day before, like Wednesday, tayo ay nag-co-host pala sa ating birthday celebrant na Bro RMJ Bernard. Kaya po bumawi po ako, natulog po ako ng maaga kaya hindi ako nakita sa buong premiere ng Premier Marathon ng Bahay Kulitan dahil ako po ay bumawi ng tulog. At kasalukuyan po ngayon upon recording time dito po sa El Paso, Texas, dito po sa US ay Thanksgiving. So happy Thanksgiving po sa mga taga-Amerika dyan. At kaya mamaya, pagkatapos ko mag-record ay maliligo na rin po ako at ako po ay sasama sa aking uncle. Kami ay magpaparade. Sasama lang kami sa mga parade mamaya at yun, video-video na naman tayo. Alright, so thank you so much sa inyong love and support. Welcome sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay mag-proceed po tayo sa ating topic. Sa ating topic about, syempre, minerals. So kahapon ay nag-discuss tayo about calcium. Ngayon po ay di-discuss na rin natin ang about sa phosphorus tayo. So ano po pong phosphorus mga masters at mga ka-G? At ako po talaga ay yung aking tawag dito yung aking tripod talaga ay hindi ko pa napalitan. Alright, phosphorus. Ano po yung phosphorus? Naririnig niyo ba yung kung ano yung phosphorus mga masters? So, it helps carry fat in the body as part of the phospholipids. So, meron po siyang isa po siyang very important na mineral para po ay ang mga taba sa ating katawan, ang mga fats ay tinutulungan niya po para sa sirkulasyon sa ating dugo. Helps maintain normal acid-base balance in the body. Ayan, so nagpo-promote po siya at nagbabalanse para maging balanse po yung ating pH level sa dugo natin. Again, ang pH level po sa katawan natin, ang normal pH is 7.35 to 7.45 pH. So, pag mababa ang iyong pH level from 0 to 7.34, yun ay from 7.34 down pala ay tinatawag na acidic. And from 7.46 up to 14, sometimes 12 or 14, depende po. 14 usually ay tinatawag po yung alkaline. So, ang goal natin po ay nasa gitna po tayo, 7.35 to 7.45. Pero usually, mas maganda na pH level is from 8 to 9. Siguro mas maganda yan para iwas po ang growth ng mga sakit. Kasi, alam niyo po, nidiscuss ko rin po ito noon na ang the more na acidic po ang katawan natin, the more po ang sakit na pwedeng mag-grow. Acidic environment is the favorite food of any diseases. Si G natin ay umikot-ikot na naman. Ayan siya. Mabababa naman po si G. G, come here. G. Ayun, ayaw niya. Sige, proceed tayo sa ating lecture, mga masters. Alright, so, saan ba makikita ang phosphorus, mga masters? Ang phosphorus po at makikita po sa mga isda, sa karne, sa itlog, sa gatas, at sa mga cereal products. Cereals. Okay, sino ba sa inyo dyan ang mahilig kumain ng mga cereal? O diba, yung mga cereals dyan. Sa umaga, dito sa US kasi uso yan mga cereals na yan.
Pero usually ang mga cereals ngayon ay hindi na po healthy dahil po ay commercial na rin po yan. Okay, so pasensya na, magalaw po tayo. Hindi ko nakakapikon din yung aking tripod. Ay nako, nakakapikon, di ba? Parang ganun. Alright, so ito po, meron na akong share sa inyo. If kung naririnig niyo po ang St. Elmo's Fire, di ba? Ang San Telmo na tinatawag nila, St. Elmo's Fire. Phosphorus po yan, mga masters. Kasi di ba dugo natin merong phosphorus yan. So halimbawa, merong na-disgrasya or merong namatay po dyan or may dugo. Let's say, dugo lang po natapon po sa kalsada. Halimbawa, di ba? So, yung phosphorus po, which is ang ating topic ngayon, kasi siya po nagkikerry ng fat, ng phosphorus, ng fat sa ating dugo, sa ating papunta sa ating katawan. Yan po, isang component po yan ng dugo natin. Kasi pag mayroong phosphorus yung dugo natin, ay pag halimbawa natapon sa kalsada, diba? Kasi may aksidente, dugo, diba? So, ang nangyayari po dyan, sa init, sa ulan, init, ulan, ayan po ay nag-evaporate po yan. And eventually po, kung mainit talaga or kung minsan po ay makikita po natin yan na parang nag-ignite po yan. Kaya po yung posporo, di ba? Yan, phosphorus, yun. So parang once na makatch po, meron po mga phenomenon po yan na parang makikita nating lumulundag-lundag na apoy. Dahil po ay, yun po, evaporation po niyan ng phosphorus. Kaya yun tinatawag nila St. Elmo's Fire or San Telmo sa atin. San Telmo. O diba? O diba? Another knowledge naman po sa inyo. Alright, let's proceed po sa magnesium. Magnesium po tayo. So magnesium or Mg is necessary for muscle contraction and nerve function. So ito po ay isa sa mga importante din na mineral para po ay yung ating heart, mapatrabaho ng mabuti yung ating heart. Kasama po ito sila ng iba to dito sa baba, sodium, potassium at calcium. Yun. Sila po yung mga importante na mga minerals para po ay mapagana po ang ating heart. Pumping ng heart natin at contraction of our muscles. Siyempre, hindi lang po heart, kundi po ang ibang muscles natin. So, saan makikita po yan? Siyempre, sa mga meat, seafoods, nuts, beans, peas, lentils, dairy products, and whole grains. Ayun, magnesium po yan. At ito po mga masters and mga ka-G. Usually po, sino ba sa inyo dyan yung palaging nagna-numb? Di ba? Numbness sa mga kamay at saka sa mga legs. Ayun, magnesium po ang kailangan natin dyan. Magnesium. So, isa po yan sa mga pinapainom. Merong mga iba dito, may mga magnesium na mga liquids dito po sa US, ewan ko sa Pilipinas. Pero meron silang binibenta na parang magnesium na parang liquid lang. Yun, inumin mo yan kasama. Inumin mo lang siya. And then para ma-supply ang magnesium sa katawan. Diba? Alright, sodium. Ito na po ang Na. Sa Na na po tayo. Important component of body fluids, most outside cells. So, sa labas ng cells natin, may mga cells tayo. Millions of cells po yan, the building blocks of life. So, cells. So, sa labas ng cells, nagdi-divide po ang cells from each other cells ay merong sodium po dyan na element or minerals. So, component po yan ng ating body fluids. Kailangan talaga may natural, normal level po tayong sodium sa dugo natin. Table salt, meat, seafood, milk, cheese, eggs, baking soda, baking powder, bread, vegetables, and processed foods. Ayun, ang processed foods po, mataas talaga ang sodium nila kasi ginagamit yan as preservatives. Okay? So, kaya bawas-bawasan lang po ang pagkain ng mga processed foods dahil po sobrang taas po niyan ng kanyang sodium level. Lalo na yung mga sa dilata. Yung mga dilata, may mas taas ng sodium dyan. Kasi pinipreserve yan. Imagine nyo, sample lang, di ako naninira ng mga produkto. Pero imagine, bumili ka ng meat loaf.
Alam niyo ba kung kailan pa yan kinata yung baka na yan? O, di ba? Hindi. Minsan yan, 2 taon na yung nakalipas. Nandiyan pa rin siya sa loob ng kanyang lata. So kaya, isa sa mga ginagamit na preservative, edible preservative po ay sodium para po hindi siya madaling masira. Okay? So, yun, kasi ano yan, para mas matagal ang kanyang life doon sa loob ng kahit patay na po siya, buhay pa rin siya. O, diba? Alright. So, hindi ko talaga alam kung bakit si G natin na natatago. Okay? So, next natin is ang potassium. Potassium po, important component of body fluids. Para katulad din po siya ng sodium. Mostly inside cells. Sa loob naman po ang potassium. So, ang potassium at ang sodium po ay palagi po silang hindi nagkikita. Pag mataas po ang potassium, ang sodium naman po ay parang sila, counterpart po sila. Okay? So, examples niyan ay potatoes, melon, citrus fruit, bananas, and mostly fruits and vegetables, meat, milk, beans, peas, and lentils. Ayun po ang mga sources niya ng potassium. Right? So, importante din po ang potassium para din po yan sa mga numbness. O, diba? Para katulad din ng magnesium po, mga masters and mga kanji. Alright, hanggang dito lang po tayo at hindi na po tayo tatagal dahil po ay hanggang 12 minutes lang po tayo. Siyempre, si G natin ay nasa baba na naman, nandun sa baba. Hindi ko na mapapaakyat yan. At kita-kits tayo mamaya sa premiere promotion po ng Bahay Kulitan, 8 o'clock PM. Ako po yung host. And kita-kits tayo. Maraming salamat. At of course, this is your one and only Master Worm and G nasa baba. God is great. Yahoo!